Then, to my surprise, ayan. Kita nyo ba ang nakikita ko? Wait, hindi ko ma-focus. Ayan. Meron palang mas malaki pang ampalaya rito. At hindi siya nakita ng mga insekto. Yan. Ayan. So ngayon babalutan ko siya. Hindi pala dalawa lang, 3 pala yung bunga na nitong napakaliit na tanim namin. Ayan. So from here down to here. Ayan. 3 ang bunga. Diba? Kaka-happy. Good morning! Ito yung update ng aming ampalaya. So, dahil umulan, ayan, yung ibinalot ko sa kanya ay nasira. Kaya, mababalutan ko siya uli. Pero parang, malalaki na yung pagitan ng kanyang skin. So parang pwede na siyang i-harvest, pero maliit. Then itong isa, kumustahin din natin. Kinapa ko na lang, maliit pa siya. At yung isa na pinakamalaki, na-expect ko na mas ngayon ang pwedeng i-harvest ngayon, pero hindi ko siya ma-harvest dahil ayan. Akala ko dati wala siyang kagat ng insekto. Pero nung binabalutan ko na, hindi ko lang nasabi sa video ko, may nakita akong maliit. Akala ko dumi lang. So, kagat pala nga. Tama ako. So, ayan ang nangyari. Hindi siya dumiretso. Then, meron ako nakita dito na panibagong babalutan. Ayan. Babalutan ko siya mamaya. I'm looking for another pa. Baka meron pa. Hopefully. Meron pa medyo nakatago. Kasi lumalago na siya. Ayan. So, abot na siya hanggang dito. At napakarami niyang mga bulaklak. Then, eto. Naglagay na ako dito ng string. Ayan. Kasi yung aming long beans ay mahaba na. Buhay na rin ang aming malunggay. So, dito ko muna papadaanin kay Cosmos ang aming long beans. Then, papadiretso ko siya dito sa string. Nakakatuwa rin itong aming ampalaya. So, bali, nanggaling lang talaga sa tumubong buto. Yung tinanggal ko sa iniulam namin na binili ko sa palengke. Tapos, nakita ko na tumubo siya doon sa mga nakatapon naming basura na ginagawa kong pataba. Kaya ang ginawa ko, itinanim ko dito. So, nabuhay siya pero payat. Tapos napabayaan ko na, itinanim ko lang, diniligan ko. Tapos, hindi ko siya nalagyan ng fertilizer, yung mga nabubulok din dito, mga damo-damo. Tapos, nung makita ko na lang, ang visit ko nun yung katabi niyang sitaw na itinanim ko. Nakita ko may mga bulaklak at mga buko na siya. Kaya, dahil nga sabi ko, we practice organic farming. Kaya ang ginawa ko, binalutan ko siya ng mga papel para hindi siya makagat ng insekto. So, effective naman. So, pangalawang harvest na namin to. Ayan.
Siguro ito yung native ampalaya. Kaya medyo matibay siya sa ano, kahit may mga insekto dito at minsan siguro naabutan ko na hindi pa sila nababalutan. Hindi rin sila masyadong kinakagat. So, thankful naman ako. So, ngayon dalawa yung maha-harvest ko. Then, may mga bago na naman akong nabalutan dito. Ayan. At, tumataba na siya. Ayan, malalaki na yung dahon. At saka yung kanyang mga sanga. Unlike nung dati na napakapayat. Kasi, isang beses ko na siyang nilagyan ng mga natuyong mga nabulok na dahon dito. Then, eto, yung kalapit niya na tinanim naming sitaw. Ayan, meron na siyang bunga. At may mga bulaklak na. So, next week sigurado ko may maha-harvest na uli. May maha-harvest na akong sitaw. Habang yung mga okra ay medyo tumatanda na. Hindi na masyadong maraming mamunga. Kaya nagtanim na rin ako ng kapalit nila. Meron na kami ritong talong, okra, then may tanim na rin akong sitaw. At itong ampalaya ay namumunga na rin. Kompleto na sana, kalabasa na lang ang kulang para sa pinakbet.